Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. Hi, I'm Kat. Riding in Tandem. At sa episode na to, susubukan natin to ang Traveler X Automatic ng Photon. Ano, ready na ba kayo? Ready na! Ang dami! Tara na! Ang dami! Ang makina nito ay 2.0-liter 4-cylinder inline electronically controlled high-pressure common rail Borg-Warner turbo water cooling diesel engine. May maximum power ito na 135 horsepower at 3,500 RPM. At may maximum torque naman na 330 Nm at 1,600 to 2,800 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. So yun nga mga katandem, no? Gamit natin ngayon yung Photon Traveler X na bago ng Photon. Alam nyo kung ano ang bago dito, no? Pinaka-noticeable dito, hindi ka na mahihirapan magmaneho. Bakit? Kasi automatic transmission na to. So yun yung pinakamaganda dito. Pangalawa, bubble top to, sobrang luwag, pero iisa-isahin natin yan ngayon. Una sa labas, ang itsura niya, bale actually regular van yung itsura, pati nga kulay, white, 'di ba? Pero ang kinaiba nga kasi dito, bubble top. So ibig sabihin yan, pagpapasok ka sa likod, hindi ka na mahihirapang maglakad na nakakuba. So dito kasi medyo medyo tayo yung lakad mo, so hindi ka mahihirapan. Nakatungo lang. Dahil dyan sa bubong na yan, marami kang mailalagay. Pero mamaya na natin din pag-uusapan yan kasi dito nga muna tayo sa labas. Yung headlights nito, square, okay, maganda yung bigay ng ilaw. Meron na rin tong fog lights na stock. Sa sides, ang pintuan nito, bale, syempre itong dalawa sa unahan, tapos sa passenger side lang siya merong pintuan sa gilid. Sa likod naman, yung tailgate niya napakalaki at yung likod nito maraming laman. Kasi meron tong high mount na stop lamp, meron din siyang wiper, defogger, meron tong rear view camera, meron din tong parking sensor. So kumpleto serkado siya dahil sa laki niya kailangan mo talaga yung mga equipment na yun kasi medyo may hirapan ka umatras dito kung wala kang pahinante, no? Pero buti na lang may camera, so hindi mo na kailangan ng pahinante. Dito naman sa loob, so 16-seater, pero ngayon ang nakasakay sa amin ay 11. 12. Ay, 12 ba? 12, 12. 12 pala. So, hi nga kayo muna dyan sa camera dyan sa gilid. Hi naman dyan, yung mga 12 dyan. Oh, ayun oh. So, ang gagawin natin kasi ngayon, oh, magpi-field trip tayo. So, ito, kasama ko rin sa gilid ko si Engineer Marco. Mark, ano ka nga dito? Sideways ka dito. Sana makita ka. Ayun. Ang layo niya kasi, layo niya eh. Ayun, isang advantage kasi dito, no, napakaluwag kasi, kaya hindi nyo na nakikita sa camera si Marco. Pwede pang umupo yung isang tao dito sa gitna. Pero dahil nga nakatupi itong gitna, no, meron kang dalawa ditong bottle holders na malaki, merong open compartment na sobrang laki, may lalagyan ka pa dito sa likod, tsaka dito sa unahan, ang dami mong pwedeng gawin dito. Pero sa likod, yun na nga, no, pag-usapan muna natin yung maraming upuan. So ang kinaganda nito, yung pinakalikod na row niya, pwede mo siyang itayo sa gilid. So magiging malaking cargo space lang yung space niya sa likod. So sobrang ganda niyan. Pagka kunwari hindi naman kayo 16 talagang sasakay, no? 16 minus 3 equals 13. So pwede kung 13 lang kayong sasakay, no? Lahat ng cargo nyo nandun sa likod. So, di ba? Kaysa magka SUV ka, so napakagandang option din ito. Kasi kung tusumahin mo, no, yung mga SUVs ngayon, ang halaga niya mga nasa, sabi mo ng 2 million, a little less or a little more than 2 million. Depende kung 4x4 pa yon. Pero ito automatic to. Pero imagine niyo ha, ang presyo nito, hindi ko na papaabutin sa dulo. Ang presyo nito 1.7 million lang. 16-seater, bubble top ka, sobrang luwag, sobrang laki, automatic transmission, may Bluetooth pa yung radyo. 'Di ba? Parang wow, sulit na sulit. Si Mami nga napa-wow din dito eh. Asan si Mami? Kita ba? Yes! Dito na nga eh. Iyan! Iyan! Meron na tayong tangay na pag-sabi.
Hindi kasi yun nga, yung biyahe namin minsan kasi Cavite. Cavite to Nueva Ecija. So kung ganito yung sasakyan mo, aba, saktong-sakto dito kahit yung mga bigas may kasya. Lahat ng puno. hindi na daw bigas yung ilalagay, yung puno na ilalagay dito sa loob. Pati yung ilalim ng mga upuan namin, pwede mo lagyan ng gamit eh. Yung mga pagkain na dala namin, mga drinks, andito sa ilalim. Hindi namin bit-bit. Hindi namin hawak sa lapag. Ayun, so ang dami-daming lalagyan. Hindi lang yun pati yung hallway kasi niya, pwede mo ring lagyan ng mga gamit. Sobrang luwag talaga. Sobrang sulit sa presyo. Napakarami ring aircon vent sa likod. Actually, parang tigta-tatlo siya eh. So 3, 6. Ilan yung aircon vents, Han? 1, 2, Tigta-tatlo yan eh. 12. So 12 yung aircon vents niya sa likod. So maraming aircon talaga to. Ngayon hinina lang namin yung aircon kasi sa sobrang lakas ng fan ng aircon, maingay. Kaya minimum lang ngayon para mas maganda yung usapan natin. Pero mamaya lalakasin din namin ang sagad yan. Bali yung mga lang dito, limited yung number, yung mga bottle holders kasi dito lang sa unahan meron, yung likod wala. Pero Diyos ko naman, sa dami ng space na to, maglagay ka. Yung mga headrests, bumili ka, lahat ng headrests, lagyan mo nung isasabit, tapos lalagyan ng pagkain, tsaka ng cup holder, pwede. Cooler nga daw, pwede eh. Cooler pwede. Slide lang namin sa ilalim eh. Tapos dito naman sa unahan, squarish, utilitarian, pero sigurado ka namang hindi magagasgas kahit kamut-kamutin mo, Meron din siyang silver na metallic accents na nandito sa mga bandang gitna, So medyo nagka-hint ng pagkasosyal dito, ha. Tapos yung radyo, syempre meron na rin tong Bluetooth. Yung aircon natin, so may controls dito, may pundutan din dito ng on and off, pero meron ding controls dun sa likod. Yung instrument cluster, syempre huwag ka nang umasa na merong mga screen dito, pero meron. Maliit nga lang yung nasa gitna, so makikita mo dyan, instantaneous speed of vehicle, tas may ibang options. So diba, ang galing, diba? Tapos sa kaliwang side niya, merong speedometer, sa right side niya, tachometer. Yung automatic transmission naman nito, andito sa dashboard. So dashboard mounted siya, pero napakadali lang. Sakto nga yung kamay ko dito eh. Ang part niya, dipindot lang, merong reverse, neutral, drive, at meron ding manual mode. In this van, maraming upuan dito. Oo. Nagtagalog. So alam niyo na yung presyo niya, 'di ba? So 1.7 million, automatic transmission, napakaluwag, napakalaki. Pero ito yung importante kasi, 'di ba? Hindi ka naman basta-basta bibili ng sasakyan kung pangit pa lang imaneho. So yun naman yung subukan natin ngayon. Unang-una sa akin, yung steering. So yung steering na to, meron kaming pick-up dati, mas malambot pa to kaysa dun sa pick-up namin dati. Pero hindi pa rin to sobrang lambot. Kumbaga, sabihin na natin yung katamtama na steering, sabihin mo ng, diba, kung 100%, so 50. Ito, sabihin mo ng mga 65, ganon. So may konting bigat, pero kayang-kaya pa rin, kahit babae kaya to. Yung shifting din, napakaganda, lalo na kung ganito lang yung andar mo na regular driving lang, na hinahayaan mo lang siyang bumilis, na nakakasunod ka naman sa regular traffic. So okay din yung transmission, pero pagka binirit mo ng konti, yun, medyo may konting mararamdaman ka lang, pero ayos pa rin. At saka ang maganda nga dito, responsive yung throttle. So pagka, gas mo, downshift na kaagad siya, tapos yan, bibirit na tayo. Pero syempre, tama na yun kasi merong sasakyan sa unahan natin. So yung pa yung nakakagulat dito, ang makina nito, 2.0 liter turbocharged diesel engine lang. Pero kayang-kaya niyang dalhin yung bigat ng sasakyan. Kung imagine niyo sa regular na van, 'di ba, malaki na siya. Pero ito, malaki pa yung bubong, so may added weight din 'yan. Pero kayang-kaya niyang dalhin. Kaya rin nating overtake. Nakakatuwa rin yung brakes, So 12 kami ngayon, pero hindi ako kinakapos sa power ng brakes. Yung aircon din, okay na okay sa akin. Diyan pa sa likod, okay ba? Okay, naka-low kami ngayon, pero malamig. Okay naman, pero low pa lang 'yon. Yung radyo nito, makakapakinig ka ng sounds, oo. Pero kung gusto mo talaga yung medyo magandang pakinggan, madali lang naman mag-upgrade ng speakers. Ang importante dito, meron din tong Bluetooth. Medyo paahon din yung mga kalsada dito, Tsaka marami na tayong nakasakay, pero kaya niyang umakyat. Yun nga lang, syempre, medyo maririnig mo rin yung makina na medyo tataas din yung rev niya talaga, pero kaya. So try ko lang ngayon yung manual mode. Uy! Mas lumakas din yung power ng manual mode, Actually, nakakatuwa yung manual mode niya, pero automatic ko muna. Ayan.
nakakatawa yung manual mode niya kasi medyo mabilis din yung yung shifting niya ha. Hindi siya yung kagaya nung iba na yung shift ka tas 1, 2 tsaka pa lang. Ito, shift ka 1 yon. Ganoon na kaagad. Okay ah. Ang suspension naman ito, ang masasabi ko lang no. Itong sasakyan na to, hindi to made para sumakay ang isang tao lang or dalawang tao lang. Yun lang masasabi ko. Kasi sinubok namin to, no? Dalawa lang kami ni Engineer Marco, no? Medyo tatalbog-talbog kami dito sa loob. Pero ngayon, 12 kaming nakasakay, no? May bouncy siya, pero soft bounce siya. Kumbaga para kang lumulutang, gumaganyan lang siya. So hindi jarring yung talbog niya. So maganda yung suspension niya, lalo na pag maraming nakasakay. Pero kung dalawa lang kayo, syempre hindi to made para sa dalawang tao lang, kaya talagang medyo tatalbog-talbog ka. So maire-recommend pa rin namin to kahit ilong drive mo, maganda. Basta marami kayo ha, wag lang dalawa kayo, Diyos ko naman, overkill. Napakaganda rin ang visibility dito sa sasakyan kasi ang lalaki ng salamin dito sa unahan, sa gilid, kahit yung likod, kita ko nga yung salamin dito eh. Pero alam nyo yun, kahit malamig yung aircon nyo, pag ganito kalalaki talaga yung mga bintana nyo, tatagos talaga dyan yung init ng araw. So ang pinakamaganda talaga kasi dyan, no, is Ceramax Nano Ceramic Tint mo na yan. So ilalagay na lang natin yung details dito para yung araw na ganyan, hindi mo mararamdaman kasi iba-block na ng Ceramax. Isa pang mahirap, no, pagka malalaki yung mga sasakyan, pag umaatras ka. Kasi di ba kailangan mo nga ng mga pahinante, pero dito meron ka ng backup sensors para tutunog siya pag babangga ka na. At pangalawa, meron din siyang backup camera. Kaya makikita mo rin kung merong nakaharang dun sa likod. So napakalaking advantage niyan pagka malaking sasakyan yung dala mo. Kasi pag maliit, kahit wala, okay lang eh. Pero pag ganito kalaki, hindi. Mas maganda meron. Lalo na pagka kunwari nagti 3-point turn ka, para yung likod, maidikit mo talaga kung ano yung meron sa likod. Para kumbaga hindi ka mahirapan na mag 3-point turn. Ang masasabi ko lang sa inyo, no, hindi to perfect car, pero sobrang sulit sa presyo, very usable. Sobra-sobra yung magagawa nito para sa pera mo. Sobrang sulit. Ang Photon Traveler X Automatic ay nagkakahalaga ng 1,700,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Photon Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sabad muna. Siyempre yung fit and finish nito hindi perfect. Pero para sa mga regular tao na hindi naman talaga tinitingnan yung mga pagkasulok-sulukan, no, kung hindi ka naman OC, so okay na okay siya. Pero kung OC ka, yun, baka mau-OC ka. Napansin ko rin na yun nga, pagka kunwari dadalawa lang kayong nakasakay, yun, matalbog talaga siya. Pero pag dumami naman yung sakay, na dun mo naman talaga to gagamitin pagka marami yung sakay mo, okay yung suspension, maganda. Sa good naman, no, ang masasabi ko naman dito, Diyos ko, sulit na sulit para sa presyo. Sobrang laki, automatic transmission, napakasarap gamitin, lalo na pagka ganitong marami kayong kasama mo yung pamilya, ayan, saktong-sakto. At saka syempre pang business, okay na okay to. Kasi 16-seater Yung mga upuan nito nare-recline lahat except dun sa pinakadulong seat na tinutupi para sa cargo. Pero imaginein mo, no, 'di ba yung iba nga wala nang headrest. Tapos hindi mo pa nare-recline. Ito, may headrest ka na, nare-recline mo pa. Ang verdict ko naman, kung kailangan mo talaga ng malaking sasakyan para sa business mo, or ito nga pala hindi ko nasabi kanina, no? Kung gusto mo yung mga yung mga sineset up na sasakyan, ang dami mong malalagay dito. Pwede kang maglagay ng CR, pwede kang maglagay ng kama, pwede kang maglagay ng captain's chair, pwede mong gawing mobile home, cabinet, lahat ng imagination mo pwede mong gawin dito sa loob. Sa sobrang laki ng space. 1.7 million, pero yung options mo sobrang dami. Endless yung endless possibilities dito sa likod niya. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maglalakwatsa muna kami. Bye! Tulog na yung anak ko. Yan na, yung kausap natin. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT.
impormasyon mula kay Arnold at Elaine. Suzuki, Jack, Maxus, Mazda, Ford Ranger, Raptor, Toyota at Honda, Wigo, Innova, Nissan, Terra, Isuzu, Mitsubishi at marami pang iba.